Mula sa malayo ay nakasunod ang grupo ni na Lucas sa lalaking kanina lamang ay bihag nila. Tinong nitong lugar kung saan sila makikita ng lalaking hindi umano'y nag-uutos dito. Ang alias na Lucif ay hindi rin pamilyar sa kanila, kaya minabuti na lamang nilang gamitin ang lalaking bihag para makilala at masundan nito. Mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita nila na salubungin ng lalaki ng ilang tauhang armado gamit ang telescope bago tuluyang pumasok sa loob. May kinabit din silang surveillance camera sa suot na damit ng lalaking bihag para magsilbing mata nila sa loob habang ginagawa nitong pakikipag-usap sa umano'y mastermind sa pag-uutos sa kanila. May ilang tauhan din si Lucas na kasama at backup habang hinintay pang hudyat ng kanilang pagpasok sa loob. Sa palagay niyo ba boss, hindi tutuga ang lalaking yun? Nasa sa kanya na yun, hindi lang naman sa kanyang boton ng hawak. Once na magkamali siya sa kanyang ginagawa, hindi ako mangingimi na itapon sa impyernong buhay niya. Minsan lang ako magbigay ng pagkakataon sa kanya na kung tutuusin na hindi na dapat. Pero kung susunod siya ng maayos, baka sakaling magbago pang isip ko. Tumangon na lamang ang kausap nito at pinagpatuloy ang pagmamasid sa lalaking bihag. Nanginig ang lalaking bihag habang bumababa sa sakyang naghatid rito patungo sa lugar kung saan niya katatagpuin si alias Lucif. Make sure na wala kang ibang gagawing hindi tama sa ating kasunduan. Alalahanin mo na hawak namin ang buhay mo at ng pamilya mo. At kung gusto mo pa silang makitang buhay, sumunod ka ng maayos sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani ni Buboy sa lalaki. Oo po boss, pakiusap lang sana na kahit anong mangyari. Huwag sana makaabot sa pamilya ko kung anong trabahong pinasok ko. Wala silang alam sa organisasyong sinalihan ko. At sana matulungan niyo rin po sila. Umiiyak na pakiusap na lalaking sadyang lumuhod pa sa harapan ni Lucas. Napailing na lang si Lucas na marahas na napabugan ng hangin. Sige, basta ba magiging mabait ka rin sa amin at gagawin ng tamang naging kasunduan natin. Siguraduhin mo lamang na makakaharap mo siya para makilala naman namin. Oo po boss. Sunod-sunod na napatango pa ito. At paalala lang, huwag mo nang tangkaing mag-tridor pa kung yun ang iniisip mo. Dahil tsak na hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo at sa pamilya mo. Tatandaan ko po boss. Sige, pumasok ka na't baka hinihintay ka na nila. At paalala lang ha, nasa yung buto na nandyan. Sabay turo sa katawan ng lalaki. Kaya pwede ka rin magdesisyon ng sarili mo kung gusto mo, okay? Ani ni Buboy. Alam ko po boss. Anito na nanginginig at nangangatal na tinig. Go ahead, we're running out of time. Ani ni Lucas. Kaagad na naglakad ang lalaki palapit sa abandonadong lugar. Pagbungad pa lamang nito sa malaking tarangkahan ay kaagad na may lumapit dito habang palingalinga ito sa paligid. Nariyan na ba si boss? Tanong na lalaking lumapit. Pinilit nitong maging kaswal ang tinig at hindi maging kaduda-duda. Kanina ka pa niya hinihintay. Bakit ba kasi ang tagal mo? Pasalamat ka na lang at walang topak ngayon si boss. Kung hindi, sige kakausapin ko na lang siya. Anang lalaki at iniwan ng lalaki nagtanong at dire-diretsong pumasok sa loob. Abandonadong gusali ang kanyang pinuntahan kagaya ng dati. Kung may kailangan ito sa kanyang ipagawa ay dito sila nakikita. Malayong lugar na yon sa mga kabahayan at may ilang malalaking puno sa palibot ng compound nito na halatang wala man lang naliligaw na tao. At kung may masama mang balak ang kahit na sinong mapapadpad doon ay tsak na walang makakadalong tulong. Parenting nakaupo na nakadikwatro ang malaking lalaking balbasan at bigotilyong muka. May nakaipit pang stick ng sigarilyo sa mga daliri nito at walang tigil sa pagbuga na usok nito sa hangin. Ito ba ang boss na kilala nilang sa alias Lucif? Tila ito bouncer sa isang club dahil sa klase ng pangangatawan na halata pang batak na sa pakipaglaban. Sa itsura pa lang nito'y halata ng hindi katiwa-tiwala. Itong pinuno na isang grupo ng mga gangster na walang awang nagpapahirap sa ilang mga inosente at nanamantala ng mga babae. Mapamatanda man o minor de edad. Pinuno ng mga naglipa ng nakawan at bentahan ng droga sa iba't ibang dako ng lugar. At walang pusong pumapatay sa brutal na paraan. May 3 pang lalaki nakapalibot dito na kung makatangin ay tila palaging nanunuri. Sa labas naman ng silid ay naroon ang ibang bantay. Lahat ng ito ay may pare-parehong tattoo na hugis pentagon na kulay pula. Tahimik na lumapit dito ang lalaking bagong dating na nantiling nakasuot ng jacket na itim at nakasombrero ng kulay itim. Mukhang natagalan ka yata ngayon. May himig pagdududa ng dating bata. Nasabi nito sa kanya.
Pasensya na boss, hindi kasi ako makahanap ng tiyempo kung paano makakalabas kanina dahil masyadong mahigpit ngayon si boss. Anito. Kung ganun, ano bang magandang balitang dala mo ngayon sa akin? Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko kung ano man yan. Seryosong sabi nito, sabay hit-hit ng sigarilyo. Gusto kanyang makita at makilala ng personal. Ha? Sinasabi ko na nga ba't pumalpa kayo eh? Kung gusto niyang makilala ako, that means na nahulan niya kayo. Biglang tumalim ang mga mata nito nakatingin sa lalaki. Nalalaman mo ba kung ano sinasabi mo? Biglang tumayo ito sa kinauupuan at lumapit ng dahan-dahan sa kanya. Kaya ka ba nandirito ay para ilaglag ako? Galit na sabi nito at bigla nitong hinaklit sa kwelyo nito. Ang lalaking dumating sa kapinagmasdang mabuti. Ang ayos nito habang nalalaki mga mata. Napansin itong kakaibang buti na tila botones na nakakabit sa damit ng lalaki. Bigla nitong hiniklas yun at pinagmasdan bago matalim ang mga matang tumingin sa lalaking kaharap. Bago muling tinuon ang mukha sa maliit na kamera, saka ngumisi. Kung akala nyo may isahan nyo ako, nagkakamali kayo. Hindi nyo pa ako kilala kung paano magtrabaho at sisiguraduhin ko sa inyo hindi ka nasisikatan pa ng araw ang lalaking ito. Mariing sabi nito habang nalalaki ang mga matang nakatitig sa kamera na tila sinasadyang doon yung sabihin. Bantayang maigi ang lugar. Kahit sino makita nyo, patayin nyo! Utos na baling nito sa lalaking nakatayo sa isang gilid ng abandonadong silid at tila kanang kamay nito. Nanginig ang tinig ng lalaking bihag na magsalita ito. Hindi ko kagustuhan ang nangyari, boss. Hindi ko gustong ilaglag kayo pero naipit na ako. Wala na akong magagawa. Pakiusap, patawad, samo nito. At sa tingin mo ba, madadala mo ko sa mga paganyan-ganyan mo? Pues ipapakita ko sa kanila kung paano kita pahihirapan muna bago patayin. Nalalaki mga matang sabi nito. Bigla nitong hinugot ang nakasukbit na baril nito sa bewang at walang babalang ipinutok yun sa binti ng lalaki. Ah! Nasaktang sigaw nito habang napaluhod at namimilipit. Muling nagpaputok ang lalaking alias Lucif at tumama yun sa balikat ng lalaking muling napasigaw sa tindi ng sakit. Boss, tama na! Muling sigaw nito. Sa tingin mo ba, buhay ka pang makakalabas dito? Hindi mo ko kilala bata. Sisiguraduhin kong lasog-lasog ang katawan mo at wala ka ng hininga bago ka pa man ilabas dito. At sa tingin mo ba, may makakatulong sa'yo dito? Wala! Galit na sabi nito na hindi napigilang mapasigaw. Muli nitong tinutok ang baril sa lalaking bihag at akmang papuputokin muli iyon. Subalit, natigilan ito sa nakitang mabilis nilabas at tinaas na lalaking yun. Isang maliit na remote. Patayin niyo man ako ngayon. Sisiguraduhin kong sama-sama tayong magkakapira-piraso ang mga katawan dito. Mula ngayon, wala na kayong malulokong inosenteng tao. Matapang na sabi nito, napilit iniinda ang sakit ng sugat nito. Dahan-dahan itong inalis ang pagkakabutones ng suot nitong jacket at nabilis na pinindot ang hawak na maliit na remote. Kasabay ng pagkakabukas ng suot nitong jacket, biglang tumunog at bumilis ang timer nang nakakabit sa katawan nitong bomba. Bigla lalaki ang mga mata na lahat, nakaharap nito na tila na shock sa nakita at hindi nakakilos. Say hello to hell, nakangising sabi ng lalaki habang may bomba sa katawan. Shit! Biglang sigaw na lalaking alias Lucif. Kasunod noon ay malakas na pagsabog sa abandonadong gusali. Lucas POV. Napailing na lamang siya nang makita mula sa computer ang nangyari. Napahugot pa siya ng hininga sabay sandal sa upuan. Kasalukuyan nakasakay siya sa loob ng kanyang sasakyan at kontentong nanonood sa mga nangyayari. Hindi rin siya makapaniwala na talagang ginamit na lalaking nabihag ang bomba. Panakot lang nila ito dapat bago nila pasukin ang lugar. Subalit taliwas dito ang nangyari. Ano na ngayon boss? Ani ni Buboy na hindi rin makapaniwala. Alam mo nang gagawin. Make sure na malayo na sila rito at ibigay mong para sa pangangailangan nila. Siguradong babalikan sila ng ilang kalaban at kagrupo ng mga taong yun. Aniya, ang tinutukoy nito ay ang relokasyon na mag-ina ng lalaki na matay. Kagaya na ipinangako niyang gagawing maayos ang buhay ng mga ito at malayo sa panganib. Kahit papaano, may silbi naman ang pagkamatay nito at dapat lang na may kaunting reward para sa pamilya nito. Sige boss, asahan mo na maasikaso sila ngayon din. Ani ni Buboy na bahagyan tumango. Lumabas ito na sasakyan at tinuwang sariling tong kotse. Tayo na, utos ni Lucas sa driver niya. Sandaling nagdial si Lucas bilang unknown concerned citizen at nireport ang nangyari sa mga pulis. Bago tuluyang umalis sa lugar. Boss, narito na kami sa lugar.
Ani ni Buboy. Mabutit na hanap niyo kaagad. Ikaw na munang bahala sa kanila. Ani ni Lucas sa kabilang linya. Kasalukuyan itong nasa opisina nito. Sige boss. At kaagad rin na pinatay nitong linya. Muli nito sinalyapan sa dalyang isang maliit na bahay. Sa harapan nito'y may isang batang babae naglalaro. Hindi rin mahirap hanapin ang lugar bagaman at malayo ito sa lungsod kaya mahaba pang kanilang nilakbay bago narating ito. Maya-maya nilapitan siya ng batang naglalaro. Hi, bati niya rito. Sandaling lumingon ng bata sa kanya na tila nasa edad 6 na taon at ngumiti. Hello po! Magalang at masayang ganting bati nito. Dito ba kayo nakatira? Tanong ni Buboy sa bata. Sabay turo sa maliit na bahay na nasa tabi lang nila. Opo, sino po sila? Magalang na muling sagot nito. Nariyan bang mama mo? Opo, sagot muli ng bata. Maya-maya lang ay may babaeng lumabas sa bahay at lumapit kaagad sa batang babae. Sarah, anak, tila nababahalang sabi nito. Hindi ba't sabi ko na huwag kang nakikipag-usap basta-basta sa mga taong hindi mo kilala? Nito at mabilis na niyakap ng ina. Parang mabait naman po siya ma, saka hinahanap ka rin niya. Gusto ka raw niyang makausap, sagot ng batang humiti pa kay Buboy. Ano kailangan niyo sa amin? Gusto ko lang po sana kayong makausap ma'am. Kahit sandaling oras lang sana. Ani ni Buboy. Hindi namin kayo kilala kaya paano ako magtitiwala sa inyo? Sagot ng babae. Sa amin po nagtatrabahong asawa niyo at may nais lang po kami ipaalam. Kayo ang boss niya? Pasensya na. Sige, tuloy po muna kayo sa loob. Biglang sabi ng ginang. Kaagad na pumasok si Buboy sa loob ng bahay kasamang dalawa pa. Inutusan naman ng ginang ang anak nito na pumasok muna sa silid nito habang nakikipag-usap pa ito. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa at sana lang ay huwag kayong magugulat. Anong ibig niyo sabihin? Namamawis na tanong ng ginang kay Buboy. Ikinalulungkot namin pero naaksidente ang asawa niyo habang naghahatid ng kanyang delivery at nasawi sa sumabog na sasakyan. Wala nang asawa niyo. Diretsong sabi ni Buboy. Tahimik na napaiyak ang ginang upang hindi marinig ng kanyang anak. Diyos ko, paano na kami nito? Siya lang inaasahan namin dito. Wala akong trabaho para matustusan ng anak namin. Nito. Kaya nga po kami narito ay para mag-alok ng kaunting tulong sa inyo. Naging mabuting empleyado ang asawa niyo sa amin, kaya dapat na nabigyan ng reward. May kinuha kami malilipatan yung tirahan at bibigyan rin namin kayo ng puhunan para makapagsimula muli kayo kahit na maliit na negosyo. Saan itanggapin niyo para din yung sa anak niyo? Muling sabi ni Buboy. Salamat po sir, kay buti niyo po. Hindi po kayo dapat sa akin magpasalamat kundi sa amo namin. May kasama po kami ngayon na taong tutulong sa inyo para sa paglilipat niyo. Sila na rin pong bahala sa inyo na magbigay ng ilang tulong finansyal. Salamat po ulit sa inyo at pakasabi na rin pong pasasalamat ko sa boss niyo. Sabi ng ginang na bahagya pang lumuhod bilang pasasalamat. Huwag po kayong mag-alala, makakarating. O paano, maiwan na muna namin kayo rito. Sila na munang bahala sa inyo. Ani at minostrang kasama niyang tao. Tumango ang ginang at muli nagpasalamat bago nila iniwan. Mabilis niyang ipinaalam sa amo ang nangyari. Nakaramdam ng relief si Lucas matapos ma-receive ang magandang balita ni Buboy habang muli niyang inaabala ang kanyang sarili sa nakatambak na paperworks nang muling pumasok ang kanyang assistant. Sir, I just remind you, you have an appointment with Miss Salo at 3 p.m. Anito. Okay, and thank you for informing me. Welcome sir. Anito't may nilapag na folder sa kanyang harapan. Ito na pong ilang kailangang mga sa inyo para sa salary ng mga empleyado. Thank you. Iuwi ko na lang ito mamaya nang matapos kumpirmahan para maaga ko maibigay bukas at hindi madelay. Thank you sir and excuse me. Anito't muli nang lumabas ng opisina ni Lucas. Isa-isang binuklat ni Lucas ang isang folder na naroon. File yun ni Miss Salo, ang babaeng nakaset ng appointment sa kanya ngayong hapon. May isang business proposal ito sa kanya para sa isang cooking business at hindi pa siya nakakapag-decide kung tatanggapin ba yun o hindi. Gusto niyang makilala muna ito sa personal, subalit habang nakatingin sa larawan nito ay napansin niya na tila pamilyar na ito sa kanya. Hindi lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Nang sumapit ang 3:00, kaagad siyang naganda para lumabas. Ilang sandali lang at nasa harapan na siya ng restaurant kung saan niya makikipag-meet kay Marcelo. At napansin niya itong nakaupo sa gawing gilid na malapit sa kalsada.
Lalapitan na sana niya ito nang mapansin niyang tumayo ito at may nilapitang isang babaeng nakatalikod kay hindi niya masino. Saglit lang na nag-uusap ang dalawa nang tila nagbatian. Maya-maya ay bumalik ito sa pwesto nito. Lumapit siya sa kinaroroonan ng babaeng nakita niyang dumampot ng kupita ng alak at uminom. Biglang kumunot tuloy ang kanyang noo. Miss Cielo? Aniya. Lumingon ito sa kanya na tila nagulat pa. Maya-maya lang ay kaagad na tumayot ngumiti ng matamis. Oh, Mr. Montago, ikaw na pala. Take your seat. Alok nito, naupo siya. Subalit may tila bumubulong sa kanya na lingunin ng babaeng kausap nito kanina. Lumingon nga siya at pasimpleng hinanap ng kanyang mga mata ang babae kanina. Napansin niya ito sa gawing malapit sa entrance na may kausap ni isang halos hindi lumalay sa kanyang edad na lalaki. Nakatagilid ang babae kaya hindi niya makilala. Subalit bago pa man niya maalis ang tingin dito, ay lumingon naman ito sa kanya at nakilala niya. Si Amor. Mabuti naman at napaunlakan mong request ko sa iyo, ani Miss Cielo. By the way, I'm Ana Cielo. Anito naglahad pa ng palad sa kanya at nakipagbalik sa atensyon niya dito. My pleasure to meet you, Miss Cielo. Ani at tinanggap ang palad nito. Nang muli siyang lumingon sa direksyon ni Amor, napansin niya nakipagkamay ito sa kausap na lalaki tumayo para lumabas. Biglang humarap siya sa kausap. I think we should reset this appointment the other day. Pasensya na, may biglaang lakad lang ako. Anito tumayo. Pero hindi pa tayo nag-start, protesta ni Ana. My assistant will going to call you kung kailan ang reset nito. Sa ngayon may iwan na muna kita. May apology. Ani Luca sa tuluyan ng iniwan ng kausap para sundan ang kalalabas na si Aya. Aya's POV. Kasalukuyang siyang nasa isang kilalang restaurant upang katagpuin si Mr. Cabral. Ito ang isang half-American Spanish na negosyante at nag-alok sa kanya na makapagsosyo para sa kanyang bagong shop ng mga sapatos na bubuksan. Balak din itong magpasok ng mga imported shoes at kung matutuloy itong makapartner niya, gusto nitong magkaroon siya ng branch nito sa labas ng bansa. Si Anang nagrekomenda nito sa kanya at hindi rin niya ito masyado pang kakilala. Subalit dahil narito na ito ay kailangan niyang maging professional at kaharapin ito. Itong unang pagkakataon na nagrekomenda sa kanya ng tao ang kanyang kaibigan. Hindi naman niya ito direktang mapahindian kaya pumayag na lamang siyang makipagkita sa nasabing tao. Habang nag-uusap sila ay hindi niya inaasahan na lumapit sa kanila si Ana. Hindi rin naman niya ito napansin na naroon din pala sa loob ng restaurant. Ana, what are you doing here? Nasurpresang tanong niya na makalapit ito. Humalik ito sa pisngi niya at ngumiti. I have an appointment too at wala pa naman yung taong kausap ko. For a date? Nakangiting singit ng tanong ni Mr. Cabral. Actually, for business too. Nakangiting sagot nito sa lalaki. Patango-tangon tugon na lalaki. O paano? Maiwan ko na muna kayo. Baka kasi biglang dumating at hindi ko mapansin. Paalam nito sa kanila. Sure, go ahead. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang kaharap na si Mr. Cabral, hindi maiwasan ni Aya na maging uncomfortable. Pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya sa paligid kaya pasimple ang inikot ang mga mata sa mga taong naroon. Hindi sinasadyang nahagip ng kanyang tingin, ang pamilyar na lalaking kamakailan lang ay nakilala niya, si Lucas, at huling-huli niyang nakatingin nga ito sa kanya. Hindi maiwasang magtamang mga mata nila at wala siyang makitang kahit na anong emosyon sa mga mata nito. Kaagad na napakunot ang kanyang noon nang mapansin ng kaibigan niyang si Anang kaharap nito. Siya ba ang tinutukoy nitong katatagpuing tao tungkol sa business? Ibig bang sabihin nito ay matagal na magkakilalang dalawa? Piping na itanong niya sa sarili. Kaagad niyang iniwas ang tingin dito at muling tinuon ang atensyon sa kausap. Mas lalo pa siyang naging hindi komportable sa isiping nagmamasid ito sa kanila. Kaya pasimple na lamang siyang nagpaalam sa kanyang kausap. I think that's all for now. And maybe next time, we should settle this for the better. I apologize but I need to go. I have another meeting to attend to. Aniya sa kausap. It's okay and thank you for giving time to hear my side about this project. Anito't kagad na naglahad ng palad sa kanya. Sandali sila nagkamay at kagad na lumabas si Aya. Sandali pa muna niyang nilingon ng pwesto nila Lucas at Ana na nag-uusap bago siya tuluyang lumabas. Kaagad na kinuha niyang kanyang phone mula sa dalang sling bag at kaagad na nagdial. Hello? Tinig nito sa kabilang linya. Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo? Ay, at talaga ang bilis naman. Bukas ko pa sana ibibigay sa'yo. Anito na may kasamang maiksing tawa. What? Hindi mo pa nagagawa?
Bulalas niya sabay tampal sa noo. Hey, bakit ba naman kasi parang nagmamadali ka yata na malaman ng tungkol doon? Mabuti na nga lang palit na ginawa ko na kaagad nung kasasabi mo pa lang. Anito? Yun naman pala eh. Ba't ang dami pang reklamo? Sabihin mo na nga sa akin kung ano pang nalalaman mo. Medyo may pagkainis na utos niya. Aba, at ano bang klase ng hangin ang dumampi sa'yo para maging ganyan kakainteresado sa taong yun? Parang gusto ko na maniwalang may special nga talagang nangyayaring hindi ko alam ha? May himig pa nunukso nito sa kanya. Kay, tumawa ito sa kabilang linya. Ito naman hindi na mabiro. Nakakatuwa lang kasing isipin na parang naging interesado ka yata sa isang tao lang. But anyway, wala namang kakaiba sa kanya and confirm na siya nga talaga ngayon ang leader ng mga mafia sa underground world. Siyang mismong humahawak ngayon sa Black Hawk Organization na nag-ooperate hindi lang dito sa bansa kundi maging sa labas. In fairness, handsome, intelligent, and super famous rich pa. And plus, hot man. Wow, wag mo nang palalampasin pa yan, girl. Tila pa kinikilig na sabi nitong kinalaki ng mga mata ni Aya. What? Ikaw talaga kahit kailan advance? Ani ang hindi napigilang napalakas ang tinig. Oo, ba't may masama ba kasi akong sinabi? Angal nito sa kabilang linya. Naiiling na mabilis niyang pinatay ang kanyang phone. Tsak naman na hindi siya nito tatantanang biruin. Ilang beses na rin kasi itong nagpipilit sa kanyang makipagrelasyon siya para daw mabawasan na pagiging mainitin niya ng ulo na ikinatawa lamang niya noon. So, we've met again. Sabi ng tinig sa kanyang likuran na mabilis niyang kinalingon. Natigilan pa siya nang makitang si Lucas yun. Muling napakunot ang kanyang noo. Talaga bang sinusundan ako ng lalaking to? Bulong niya sa sarili. Oh, Mr. Montago, right? Ani ang umiti pa ritong pagkalambing-lambing. Umaakto lang naman siyang kunwaring masaya siyang nakitang muli ito. Maya-maya lang. Are you following me? Taas kilay na tanong niya rito. She saw an amusement in his eyes while staring at her. What? Ako susundan ka? Biglang sabi nitong napatawa pa habang naiiling kaya naging dahilan para mapasimangot siya. Excuse me, hindi ko ugaling sumunod sa mga babae. It's just that nakita lang kita ritong narito rin sa parehong lugar. Masama bang batiin ng taong kakilala? May nanunuksong ngiti sa mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Kakilala? At kailan pa tayo naging close? Wala yata akong matandaan. Aniya sabay irap dito. Since 2 years. Wala sa loob na biglang nasabi nito na muling kinalingon ni Aya rito. What? I'm sorry. Since narito ka na rin lang, siguro naman pwede mo nang ibalik sa akin ang baril ko. Sabi niya na bahagya pang nakataas ang kilay at seryoso. Wala rito eh. In my place, kung sasama ka sa akin, pwede ko namang ibigay sa'yo. Anitong nakangisi. So he's playing tricks, ha? Anong akala nito? Basta-basta na lang ako sasama sa kanya? No way! Piping bulong niya sa isip sabay iling. No, never mind. I can buy more than that again. Sarkastiko niyang tugon saka mabilis na tinalikuran ito at inis na tumawid para tunguhin ang kanyang sasakyan. Ngunit pagkakbang niya kaagad naman siyang hinablot nito pabalik. Dahilan para mapasubsob naman siya sa malapad na dibdib nito habang nakayapos naman ang isang bisig nito sa kanyang bewang. Bigla siyang natigilan.